ang nagpapagaan daw sa maghapong pagkusot ng mga misis sa Leyte ang mga kabanding nilang eel o igat. Dito sa Barangay Santa Fe sa Matalom, Leyte, ang mga igat kanilang pinaka-iniingat-ingatan. Nung bata ako, takot ako sa igat. Ay naglalaro kami sa sapa, tapos may nakita akong igat. Ang ginawa ko, hinawakan ko. Kasi akala ko kakaibang isda lang. Pero nung dumampi na ang igat sa palad ko, grabe, ang lakas ng kuryente. Natumba agad ako, dun ko nabitawan ng igat. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yun. Ganun katindi yung paglabas ng kuryente. Kaya simula nun, nagkakaroon na ako ng takot sa tuwing magkikita ko ulit yung igat na yun. Nagkakaisip ako na ganun pala ka-importante yung igat sa sapa namin. Nung nagkakaisip ako, dun ko nalaman na importante palang mga igat sa lugar namin. Dahil ang paniniwala ng mama namin, yung igat daw ang tagapagbantay sa sapa namin. Kaya imbes na huhulihin nila, inalagaan pa nila ito. Minsan sila pa nga nagbibigay ng pagkain sa mga igat. Ang mga igat kasi sa kanilang mga sapa, itinuturing nilang mga tagapagbantay. Yung paniniwala sa lugar namin, yung igat ang tagapagbantay ng sapa, medyo duda ako. Dahil kapag umukot ako sa ibang lugar, nakikita ko yung mga lasinggero na ginagawa lang nila ang puluta ang igat. Isang bisis nga nung birthday ng katrabaho ko, igat yung pulutan namin. Medyo ayaw ko pang kumain nung una. Pero nung natikman ko, pangsarap pala ng igat. Parang gusto ko ulit hulihin yung igat sa sapa namin. Ang laki pa naman at ang sarap ulamin. Kaso baka magalit yung mga taga-lugar namin. Kaya may naisip akong idea para dun sa igat sa sapa namin na kumuryente sa akin nung bata pa ako. Ano bang meron sa mga igat dito sa Matalom, Leyte? Pinaniniwala ang mahiwaga at parang may dala raw himala. Nagkaisip ako ng idea. Kung may kuryente talaga yung igat, siguro kaya niya magpailaw ng kuryente o bubilya. Kaya ang ginawa ko, habang tulog yung mga tao sa lugar namin, pasimple kong kinuha yung igat sa sapa. Pagkatapos nun, nilabas ko yung dala kong bumbilya at dinikit sa ulo ng igat. Tama yung hinala ko. Kaya ng igat magpailaw ng bumbilya. Sa itinagal-tagal din ng paglangoy-langoy sa sapa, wala rin daw ni isa na nagtangkang hulihin sila. Kumpirmado na kaya pala ng igat na magpailaw ng bumbilya dun sa sapa namin, agad kong pinagbigay alam sa mga kababayan namin. Tapos, nung nakita na nila na kayang gawin ng igat, mas lalong tumibay yung paniniwala nila na tagabantay ng sapa yung igat na yon. Kaya pa nitong magmilagro. Kaya nagkaroon ng batas dito sa lugar namin na bawal hulihin yung igat dito sa sapa namin. Ang pagmamahal ng mga tiga Santa Fe sa kanilang mga igat, maihahalin tulad daw sa biyaya ng kanilang sapa. Disclaimer, ang videong napanood niyo po sa kay Herms John L. ay parody lamang. Huwag niyo sanang seryosohin dahil ang videong ginawa niya ay for vlogging and entertainment only. Kung nagustuhan niyo po ang kanyang video, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At kung bago ka pa lang sa kanyang channel or page, mag-follow na po or subscribe dahil para lagi kang updated sa mga panibago niyang parody videos.